Nadiskubreng buto ng tao ang ilan sa laman ng mga sako na naunang na-recover sa Taal Lake. Yan ay sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. At live mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawid. Reynal, kamusta ang paghahanap ng mga diver dyan sa Taal Lake? Julius, ika-4 na araw na nga nitong paghahanap ng mga diver ng Philippine Coast Guard dito sa may Taal Lake. Pero kaninang hapon ay dumating na rin dito yung underwater drone naman na makatutulong sa kanila para nga mas mapabilis yung paghahanap doon sa ilalim ng lawa. Alas 7 ng umaga kanina, nagsimulang sumisid ang mga diver ng Philippine Coast Guard sa umano'y dumping site ng mga sabongero sa Taal Lake. Matapos ang 4 na oras sa pagsisid sa lawa, walang bagong ebidensya ang nakuha. Pero hanggang nitong Huwebes, umabot na sa 5 sako ang nakuha sa Ground Zero sa operasyon sa isang palaisdaan. Ang mga laman niyan magkahalong buto ng tao at hayop. Nadiskubre yan ng PNP sa inisyal nilang pagsisiyasat. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix na ang ating mga tinitingnan ngayon. Para malaman kung buto nga ito ng mga nawawalang sabongero, isa sa ilalim ito sa DNA testing. Nakuha na ng DNA samples ang 12 sa mga kaanak ng mga biktima. Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga. Ngayon kung makakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure. Hinihintay pa ang resulta ng forensic examination sa mga nakuhang buto. Dumating na rin sa Laurel, Batangas ang Remote Operated Vehicle o ROV na makakakuha ng mga larawan at video sa ilalim ng lawa. Malaking tulong ito sa mga diver na hirap makakita sa ilalim ng tubig dahil sa burak. Yan po ay pag-aari imanuntad ng Philippine Coast Guard. Initially, yan po ay naka-installed sa isa sa mga malalaking barko po natin. So, ni-request po natin yan para makatulong po sa diving operations natin. Bitbit ng Coast Guard official vehicle ang submersible equipment pero hindi ito ipinakita sa media. Ayon sa PCG, iba pa ito sa high-tech search equipment na posibleng ipahiram ng Japan. Julius, kahit dumating na nga rito sa may lokasyon natin yung mga underwater drone ay hindi pa rin ito nagamit ngayong araw. Gaya na lang, hindi rin nasunod yung original schedule na sana ay 1 p.m. ay lalarga na nga ito doon sa searching area. Pero sinabi naman ng PCG na initially bukas ng umaga ay masisimulan na nga yung pag-roll out o yung paggamit nitong underwater drone at na makakatulong sa kanila dahil nga maburak na yung lake bed o yung ilalim ng lawa. Julius. Maraming salamat, Reynal Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.